Ngayon, ibo-bluetooth ko siya para tingnan natin kung gumagana yung circuit ng 5 volts. Okay, AUX. Lagay natin sa may bluetooth. Ayan, naka-bluetooth. Magko-connect yan doon sa cellphone ko kasi nakabukas itong cellphone ko. Ayan, nag-connect na siya. Ngayon, para gumana yung nandito, need mo tong i-press. Kailan mo tong i-press ito? Ayan, i-press mo to para maka-MP3 siya. Pag MP3, dito yan. Ito sa may module. Kapag naka-press siya, line nandun sa likod. Okay? Press natin. Ngayon, play natin yung music dito. Okay? Ayan, naka-play na yan. Bulim natin. Okay. Naka-bluetooth yan ha. Kapag yan, press mo yan, mawawala yung tunog yan. Ano, wala na. Okay, i-press natin. Meron. Ibig sabihin, working yung module natin, yung dinagdag natin na supply. Okay. Pangalawang unit na Concert King na C1000 na amplifier. Medyo patitibayin natin. Sa mga nakapagpanood ng previous vlog natin, ito yung gagawin natin. 5 piraso ito, although siguro 2 video na lang gagawin ko. Yung una, and then ito na lang. Para hindi na kayo maumay kasi halos same procedure lang naman. Okay, dinalawa ko lang yung video para yung mga hindi nakapagpanood sa una natin is at least mapapanood nila ito. Okay? Ayaw na siguro yung pangatlo kasi maumay na kayo. Ngayon, magre-rewind ako ng sa mga hindi nakapagpanood sa una natin, magre-rewind ako ng para sa may 5 volts na supply. Okay? Para sa may 5 volts na supply para hindi mapersa itong regulator, capacitor, and then yung diode. Para hindi siya mapersa kasi napapersa sila dahil yung 7012 na supply and then regulator, dyan din kumuha ang supply yung 5 volts na papunta rin to sa may module ng display and then bluetooth natin. Okay? Kaya kailangan i-separate natin siya. Katulad sa may previous vlog natin, i-separate natin. Magre-rewind tayo ng panibago dito. Mga 8 to 9 volts lang ipapalabas natin. Tapos ipapasok dito sa may regulator na 5 volts para paglabas niya magiging 5 volts DC na siya. Okay? Pauli na natin to. Pauli na natin yung proseso dito. Dito muna tayo. Magre-rewind ako ng 5 to 8 volts na 5 to 8 to 8 to 9 volts na AC 08 or 09 lang na voltahe. Okay? Nag-rewind na ako ng winding. Yung wire gauge na ginamit ko dito is mga nasa around 22 gauge lang ito. 22 o 21 to. Ayan, manipis lang siya. Sakto lang ito sa mga 2 ampere lang. Okay? Ayan. Tapos kung ilang turns to, mga nasa 19 turns lang siya. 19 turns lang. Okay? Mga nasa 19 turns. Tapos hindi na natin ito binakbak. Yung plastic niyan, hindi na natin binakbak yan. Pinatungan lang natin. Kumbaga nag-rewind lang tayo ng pandagdag. Ngayon ibabalot natin dyan is yung electrical tape lang mamaya. Okay, ito to, electrical tape lang ito. Yan, ito magiging, sabi natin 0 ito, or kahit alin dyan pwede 0. Ito pwedeng 0 to, pwedeng sabi natin 9 or 12 volts ito. Okay, 9 or 09 ba, 09 AC. Ngayon naka-plug in na yan doon sa may bulb. Okay, baka umiinit. Ngayon magsukat tayo. Okay, napulupot ko na siya. Ayan. Ngayon naka-range ng 50 yung tester natin. Ngayon ito siya oh. Okay, mga nasa kulang-kulang 10 volts. Ayan. Mga kulang-kulang 10 volts yung supply na lumabas. Kanya na mga nasa 19 turns ha. Pwede na yan. Kapag na-rectifier yan, siguro mga kulang-kulang 12 volts yan. Pag na-rectifier na siya, hindi, nida-drop lang din naman ng kanyan. Nida-drop lang din naman ng regulator yan kung sakali. Okay? Ngayon, balutin ko ng tape to, ng electrical tape. Tapos lagyan ng wiring na abang niya. Okay? Winayiring na natin. Ito ginawa natin. Dito pinutol natin yung 4.7. Ito 4.7 kasi ito eh. Yan, 4.7 ohms. Galing dito yan kung susundan mo. Ito yan, out ito ng 12. Galing to dito sa may regulator na 7812 dito. Yan. Out ito, regulator na 7812. In, ground, out, tapos papunta siya dito. Ayan. Ito na papunta sa may control dito na 12 volts.
Ngayon yung 4.7 nito, tatawid to dito sa may in, papunta naman sa may 7805. Ayan, dito siya. Tapos ayan na, i-regulate na siya ng from 12 volts to 5 volts, i-regulate na siya ng regulator. Ayun, ang ginawa natin, siyempre tinanggal natin to para hindi na magsasalubong or papunta sa may 12 volts. O tinanggal natin 4.7, tapos dito tayo nag-inject. Ito yung isang diode positive, tapos itong isa na to is itong ground, kasi common ground to eh. Okay, common ground to. Magkakasama lahat ng ground na yan, common yan. Ayan. Tapos ito yung harap niya. Okay, yan siya oh. Ayan. Tapos ito yung capacitor. Wala akong makahanap na 16 na 25, pwede yan ah. Mas mataas, mas okay nga eh. 25 na 1000 microfarad. Okay. Tapos ito yung isang diode. Okay, diode. Pwede magkapalit-palit itong wire kasi AC pa naman to eh. AC pa naman yan, okay lang yan kahit magkabaliktad. Ngayon, ito yung connection yan. Pasensya na kayo, hindi ako ganun kagaling mag-drawing. Yan, itong isang diode ay ito yung pwesto niya. Yung may guhit kasi na yan, positive yan. Okay, magiging baliktad sila. Ito AC, AC. Yan, tapos papasok siya. Yung itong side na to magiging negative to, negative. Ito naman magiging positive. Pasensya na kayo, hindi ako ganun kagaling mag-drawing eh. Tapos dadalo yan papuntang kapasitor kasi nga DC na siya, nga rectifier na siya. Yung may guhit na side ng kapasitor nyo, yan magiging negative niya. Dito siya papunta. Ayan. Tapos yung walang guhit o positive side yan, papunta siya dito. Okay, magiging positive, negative na ito. Okay, balik tayo. May customer. Ngayon, saan na ba ako? Ito yung magiging AC, AC. Tapos ito yung isang diode. Ayan. Okay na, ganyan magiging wiring na niya. Ngayon, titesting na natin to. Wala ako sa momentum ah. Ikabit muna natin yung supply niya. Ito yung supply niya. Balik ko to. Pasensya na kayo, hindi ako ganun galing magpaliwanag. Katulad ng iba na galing nila magpaliwanag. Okay, ayan na. Kinabit na natin yon. Tapos sukat muna tayo. Kailangan may ma-reading tayo na in tsaka out nya. Okay, tsaka importante walang umusok. Take note guys ha, mag-ingat kayo sa pagkabit ng kapasitor. Huwag sa magkabaliktad yan, puputok yan. Yung negative, negative siya. Tandaan nyo, yung in na ito, yan yung positive side nya. Tapos yung gitna niyan, kung saan yung common, dyan yung negative nya. Okay, so natin. Okay, wala kayong makita kasi hindi pa natin naikabit yung linya papunta rito. Kumbaga pa lang tayo, voltage checking pa lang. Ito negative, ito negative. Tapos itong in, oh, nasa 12 siya oh. Sa 12 volts din. Diba? Nasa 12 volts din. Parang galing lang siya dito. Pero hindi pa yan kasi 12 yung EC natin eh. Pag na-rectifier kasi yon, mga around 12 yun. Ngayon ito dapat magiging 5 to. 5 volts ito dapat. O yan oh. Yan, naging 5 volts na siya. Ayan na yun, papunta sa may Bluetooth module natin. Okay, papunta na yan dito. Okay, working na yan. Kaya mainit itong mga diode dito, hindi kapasitor, kasi nga magsusupply pa siya sa may 5 volts eh. Nahirapan siya lalo. Kaya ginawa natin, isi-separate na lang natin. Okay, ngayon balik natin tong board. Binalik ko na yung board, although hindi pa na-tornilyo ng todo ito. Ayan, ito, nabalik natin to yung supply ng amplifier nya. Tapos yung kable na papunta rito. Okay, tapos may input, may speaker na nakakabit, yung dalawang mid-high natin na yon. Ngayon natin, ayan, working siya, gumagana yung fan, naka-indicate dito. Ngayon ibo-bluetooth ko siya para tingnan natin kung gumagana yung circuit ng 5 volts. Okay, AUX lagay natin sa may bluetooth. Ayan, naka-bluetooth. Magko-connect yan doon sa cellphone ko kasi nakabukas itong cellphone ko. Ayan, nag-connect na siya. Ngayon, para gumana yung nandito, need mo tong i-press. Kailan mo tong i-press ito? Ayan, i-press mo to para maka-MP3 siya. Pag MP3, dito yan. Dito sa may module. Kapag naka-press siya, line nandun sa likod. Okay? Press natin. Ngayon, play natin yung music dito. Okay? Ayan, naka-play na yan. Balik natin.
Bluetooth yan ha. Kapag i-unpress mo yan, mawawala yung tunog niyan. Ano, wala na oh. Okay, i-press natin. Meron. Ibig sabihin, working yung module natin, yung dinagdag natin na supply. Okay? Kumbaga, iniwalay lang pala natin, di dinagdag tawag doon. Tapos, natin kung uminit. Nasa normal naman na init na. Kapasitor, uminit ba? Hindi naman. Ngayon, i-input natin. Input siya, lagay ko sa input. Okay, nagalagay na sa cellphone natin. Nakakabit yan doon. Okay. I-unpress. Ito, unpress mo to para gumana yung andun sa likod. Okay. Yan. Gumagana oh. Unpress natin. Wala kasi dapat Bluetooth yan. Okay. Okay na, working na yan. Lahat naman eh, gumagana naman to nandito eh. Haba lang yung oras natin. Yung purpose kung bakit ko siya bakit ako naglagay ng panibagong supply ng 5 volts para maibsan yung init ng regulator na 8 volts and din yung diode kasi dyan siya kumuha pa. Nabibigatan na siya. Okay, kaya naglagay tayo ng panibagong supply. Ngayon, parang wala naman nagbago. Ito yung nirewind natin eh. Tapos pinalot natin ng electrical tape. Diba? Ayun lang, hanggang dito na lang. Sana tumibay na ito. Okay?